Binabantayan ang posibleng pagtindi ng vote buying sa huling weekend bago ang eleksyon. Sa Lunes na ang botohan, pero may mga inilalabas pa ring desisyon sa mga petition for disqualification. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 3 araw bago mag-eleksyon, may ilang babala at paalala ang COMELEC. Lalo't ilang huling araw bago mag-eleksyon ay inaasahang magiging mas matindi ang pamimili ng boto. Sabado, Linggo at madaling araw ng Lunes. Pinaka-crucial po yan. Ang pamimili ng boto, dyan po mangyayari. Ang paglalagay ng tinta, dyan po nangyayari. Ang pagkokoral ng mga tao, yung hindi pinapalabas na Sabado nangyayari hanggang Lunes na po yun para hindi na nakakaboto. Ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE nakakatanggap daw ng sumbong lalo't malapit na ang eleksyon. Meron mga kandidato na nagpapataasan ng kanilang ibibigay sa botante. Kaya siya mas malapit sa araw ng eleksyon kasi ito yung panahon na gusto mong ma-assure ka na ikaw yung huling maiisip ng mga botante pag sila ay pupunta na sa mga eskwelahan para bumoto. Kaya nakabantay ngayon ang mga kumpanya ng mga e-wallet sa posibleng vote buying online. Panawagan ng COMELEC, huwag tanggapin ng mga botante ang pera at magmatyag. Pwede raw ang citizen's arrest kung huli sa akto ang vote buying. Hindi po ito sinasabi ng komisyon na gawin ng mga kababayan natin, pero option po yan ng mga kababayan natin. Lalo na kung aarestuhin ay caught in flagrante delicto. Nasa panahon na naandun ka, nakita mong gumagawa ng isang krimen. Hanggang bukas na lang pwedeng mangampanya ang mga kandidato at pagsapit naman po ng 12:01 ng madaling araw ng May 11 sa linggo po yan ay ipapatupad ng COMELEC ang liquor ban. Ibig sabihin, bawal na po muna ang mga alak at iba pang alcoholic drinks. Sa Quezon City, abalang-abala ang COMELEC sa pagdadala ng election forms at supplies. Sabi pa ng COMELEC, tapos na ang distribution ng mga makina at balota. 100% kaming prepared. Pero as we go on, as we approach the election by Monday, siyempre kinakailangan lagi pong titingnan, baka merong nami-miss pa na ibang bagay. Samantala, kinatigan ng COMELEC and Bank ang naunang desisyon ng First Division na dapat i-disqualify si Quezon Congressional Candidate Erwin Florido. Inireklamo siya ng ilang naimbitahan umano sa isang pagtitipon sa pamamigay ng t-shirt at sobrang may lamang 1,000 piso. Hindi pinagbigyan ng apela ni Florido sa COMELEC and Bank at ang paliwanag na cash advance ito ng campaign staff at volunteers na kailangan nilang i-account o isauli kung hindi nagamit. Ayon sa COMELEC, pwede pa naman dumulog sa Supreme Court si Florido. Kinansila rin ng COMELEC and Bank ang Certificate of Candidacy ng isang kandidato sa pagkakonsihal ng Malabon City at kandidato sa pagka-mayor ng Kataingan, Masbate. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, namirwisyo ang landslide sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Kapatagan, Digos City, gumuho ang lupa at natumba ang ilang puno sa gilid ng bundok. Ilang oras hindi nadaanan ang apektadong kalsada. Sa Marilog, proper naman sa Davao City, hindi nakaligtas sa landslide ang isang sanggol na 5 buwang gulang. Base sa investigasyon, nasa duyan ng biktima ng mangyari ang insidente. Isinugod naman sa ospital ang kanyang lola. Ang masamang panahon ay dulot ng thunderstorms na posibleng maulit sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather para sa weekend, tumataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. May matitinding ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang thunderstorm sa Metro Manila. Ang heat index o damang init aabot hanggang 45 at 46 degrees Celsius. Mahigit 30 lugar ang makararanas niyan. Base naman sa Special Weather Outlook ng Pag-asa sa eleksyon 2025 sa Lunes, magiging maulap at mataas ang tsansa ng ulan sa Batanes, Apayao at Cagayan dahil sa posibleng frontal system. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng Northern Luzon, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, maalinsangan at posible pa rin ang mga pag-ulan lalo sa hapon o gabi. Maaaring ganito rin ang lagay ng panahon hanggang Martes pero pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lamang sa weather updates. Idudulog ng PBBM party list sa Korte Suprema ang pagkansela ng COMELEC sa kanilang registration. Kasunod yan ng desisyon ng COMELEC and Bank dahil sa umunoy paglabag ng partido sa requirement para sa isang regional party sa Calabarzon. Ayon sa PBBM party list,
hindi makatarungan ang desisyon. Malubang pag-abuso sa kapangyarihan anila ang ginawa ng Comelec and Bank. Hindi naman anila nagbago ang regional character ng kanilang party list dahil sa pagkakaroon nila ng opisyal at nominees mula sa labas ng Calabarzon. Nanindigan silang hindi sila maaaring i-disqualify ng Comelec sa mga batayang wala naman anila sa batas. Habemus Papam. Ilang beses nang nakabisita sa Pilipinas si Pope Leo XIV bago siya naging Santo Papa. At hindi lang siya sa Maynila bumisita, kundi pati na sa iba't ibang probinsya. Nakatutok si Jonathan Andal. 2009 sinulong ng magmisa sa Cebu si Father Robert Prevost na ngayon mas kilala ng Pope Leo XIV. 25th anniversary rin noon ng Order of St. Augustine, Province of Santo Niño de Cebu. God has created all of us, created with that dignity, the image and likeness of God. Pero hindi ito ang unang beses na nagpilipinas ang ngayoy Santo Papa. Noong 2004, pinangunahan ni ngayoy Pope Leo ang pagbabasbas sa bagong kumbento ng Santo Niño de Parish sa Barangay Mohon ng Talisay City, Cebu. Siya noon ang Prior General o pinuno ng Order of St. Augustine sa buong mundo. Noong 2006 naman, pumunta si ngayoy Pope Leo sa University of San Agustin sa Iloilo City para sa Provincial Intermediate Chapter of the Order of St. Augustine, Province of Santo Niño de Cebu. At noong 2008, pinangunahan ni Pope Leo ang pagbubukas ng bagong seminaryo sa loob ng San Agustin Monastery Complex sa Intramuros sa Maynila. Ito ang litrato niya kasama si Noe Gaudencio Cardinal Rosales. Nagmisa rin siya sa kapilya ng seminaryo na ngayon may litrato na niya bilang bagong Santo Papa. Ito ang upuan na ginamit niya noon, pati na ang vestment na kanyang sinuot. Muli siyang dumalaw sa Pilipinas noong taong 2010 kung kailan nagpunta siya sa Binyan, Laguna, pati sa Cebu at Maynila. Nagmisa siya sa San Agustin Church sa Intramuros, isa sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas, at nakilala ni Father Reynante Balilio, deacon noon at parish priest na ng simbahang yan ngayon. Nagpapaluha din po ako, di ko akalain na nakatabi ko na pala yung magiging Pope natin ngayon. During that time, dahil po deacon pa lang po kami, sinasabi niya na just continue, na maging pari kayo, and then sundan lang yung tinatahak ni Kristo, magsilbi sa tao. Pati mga staff ng simbahan may personal na karanasan noon kasama si Pope Leo. 2010, andito siya. Dumadaan lang dito. Tapos gumagano lang sa amin. Nakangiti. Mabait. Naiiyak ako, promise. Pumunta siya dito, Augustinian priest pa siya, and siya pa naging Pope. Sobrang proud. Sa pagbabalik Maynila naman niya noong 2013, nakasama niya si Luis Antonio Cardinal Tagle para yan sa pagbabasbas sa Postulancy Building sa seminaryo sa San Agustin Monastery Complex. Sumayaw sila ng sinulog. Sumali din siya doon sa pagsayaw ng sinulog. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang babaeng pinatay sa pinapasukang trabaho sa Quezon City. Nasa kote na ang nagtagong suspect na may personal umanong galit sa biktima. At nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Tagtad ng saksak sa katawan ang babaeng ito nang datna ng kanyang mga katrabaho sa pinapasukan nilang shawarma store sa Quezon City nitong Sabado. Multiple, pero parang yung sa leeg, yung tatlong fatal doon sa wound niya. Hindi naging cause ng death niya. Matapos ang 5 araw, napasakamay na ng Quezon City Police ang salarin na unang nakilala dahil sa kuha sa CCTV at sa naiwan niyang wallet at ID sa crime scene. Constant tayong may coordination doon sa kapatid, sa family, trying to convince na sumuko na agad. Na-convince natin yung pamilya. Mula Surigao kung saan siya nagtago, agad na inilipad pa Quezon City ang suspect na katrabaho ng biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect, pero ayon sa mga otoridad, patong-patong na personal na galit ang nakikitang dahilan ng pananaksak. Anila, ang biktima kasi ang sinisisi ng suspect sa kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Siguro po may na-observe na rin na hindi maganda yung attitude niya pag naka-duty siya. Nung natanggal din siya ay parang tinatawanan palagi, ganun po ang report.
At revelation din po nitong suspect. Kaya niya nagawa yung krimen. So in short, Didi, parang nabully siya? Parang ganun po. Opo. Na-recover ng mga otoridad ang murder weapons. Sasampahan ng reklamong murder ang suspect na nakakulong na ngayon dito sa QCPD. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. It's the time of the year again para muling i-celebrate ng ating mga nanay, mama, and mommy like me. At dahil this Sunday na ang Mother's Day, kanya-kanyang plano na ang mga kapuso at Sparkle Stars. Alamin natin sa chika ni Lars Santiago. Pinaghahandaan na ni Asia's Nightingale, Lani Misalucha, ang solo concert niyang Still Lani sa darating na August 21 bilang selebrasyon ng kanyang 40th anniversary sa industriya. Have acted out my life on stages with 10,000 people watching. Well, we're alone now, and I am singing a song to you. Kasabay nito ang paghahanda niya sa nalalapit na taping ng The Clash 2025 sa GMA. Pero bago maging busy, panandalian silang aalis ng kanyang asawang si Noli, isang araw bago mag-Mother's Day. Uuwi ako for Mother's Day to, of course, to be with my daughters and my grandchildren. Kanya-kanyang plano na rin ang iba pang kapuso stars para i-celebrate ang Mother's Day. May concept na ako of a plan. Wala pa akong mga reservations na ginagawa. Pero syempre, this day is very special for her. Gusto kong pasalamatan siya through that. Iso-surprise ko na lang siya. Kahit hindi naman po Mother's Day, every time talaga na may chance makauwi ng bahay, binibigyan ko ng pagkakataon na maging special yung time, kahit short time na magkasama kami ng mama ko. Mag-celebrate po kami sa bahay. Usually sa bahay po kami. Yung Sunday namin is i-allot namin for our mom. I-date ko po siya. Like before po, yung ginagawa po namin. Meron naman po kami plano and very excited kami sa reaction ni mama po. Nako, ayoko sabihin baka ma-preempt. Yeah, pero happy Mother's Day, ma. I love you so much. Thank you for all the support. Sobrang hectic din ng schedule ni Barbie Forteza sa Mother's Day. Pero naiintindihan naman daw ng mama niya ang kanyang trabaho. Sabi ko, Mama, baka gusto mong may gawin the day before or when I get back na lang from Korea. Sabi niya, hindi, pagsabay-sabayin na natin kasi malapit na rin ang Father's Day, malapit na rin ang birthday ni Daddy, malapit na rin ang birthday niya. Isang celebration na lang. Pero happy Mother's Day, Mama. I love you so much. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Sabay sa pagpili ng mga susunod na mamumuno sa ating bansa, ihahatid ng GMA Integrated News ang pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinagkakatiwalaang election coverage sa Lunes, May 12. Bahagi po ng aming malaking misyon at malawak na paglilingkod sa bayan ang bantayan at ihatid sa publiko ang pinakasariwang balita sa eleksyon 2025. Hindi lang mabilis at komprehensibo, dapat totoo at nauunawaan din ang balita. Bagay na pangako ng buong puwersa ng GMA Integrated News. Nakatutok si Ian Cruz. Ang isa sa pinakaimportanteng araw sa ating mga Pilipino, babantayan at tututukan ng buong puwersa ng GMA Integrated News. Sa May 12, iatid namin ang pinakamalaki, pinakakomprehensibo at pinagkakatiwalaang election coverage sa TV, radyo at online. Alas 4 ng madaling araw pa lang ng May 12, mapapanood na ng mahigit 38 milyong manonood sa buong bansa ang eleksyon 2025. The GMA Integrated News coverage. Magpapatuloy yan hanggang sa May 13 kung saan sabay-sabay nating babantayan ang bilangan ng boto sa national at local elections. Ang special broadcast, pangungunahan ng mahigit 800 on-air at online journalists, staff at crew, kabilang ang pinagkakatiwalaang anchors and reporters. Katuwang din namin ang 60 election coverage partners, 7 GMA Regional TV stations at 21 radio stations nationwide.
Sa tulong ng state-of-the-art equipment at latest media technology, makakaasa ang publiko na di lang mabilis at tama ang ihahatid naming impormasyon, kundi naunawaan din gamit ang cutting-edge graphics. Bilang bahagi ng Local News Matters campaign, ihahatid ng mahigit 62 regional TV at digital news teams at stringers ang sariwang balita sa iba't ibang panig ng bansa. Magkakaroon din ng round-the-clock updates sa website at official social media platforms. Sa radyo naman, katuwang ng Super Radio DZBB ang 20 Super Radio at Barangay FM stations nationwide. Mula sa hapon ng Linggo, May 11 hanggang alas 6 ng gabi sa Martes, May 13. Di rin mahuli sa updates ang Global Pinoys dahil sa live at real-time updates sa international channels ng GMA Network na GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Sa mga nakatutok naman online, inilunsad ng GMA Integrated News Online ang eleksyon2025.ph. Ma-access yan sa computer o cellphone para sa up-to-the-minute news and updates sa buong eleksyon. Muli ring inilunsad ng GMA Integrated News Social Media Team ang UScoop Plus, isang user-generated content platform kung saan pwedeng ibahagi ng mga manonood ang kani-kanilang kwento sa pamamagitan ng mga larawan at video. Kami, ang Team Totoo. Ang lahat ng ito nakaangkla sa election advocacy campaign ng network na dapat totoo. Dapat mabilis, dapat nauunawaan, dapat komprehensibo, dapat totoo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.